guys, meron akong sasabihin sa inyo ah, tungkol dun sa aking pagpapa-check up, no? Okay. So lately kasi ang nangyari guys, ano-ano yung mga nararamdaman ko. Nandiyan yung nag-heart palpitate ako. So laging nag-heart palpitate, tapos kasi inubo, sinipon, tapos nabibingi ako. So ngayon okay na ako guys, wala na yung bingi, wala na rin ubo, wala yung sipon ko. So last Monday pumunta ako doon sa doktor, nagpa-check up ako para maanuhan lang yung lab test, urine, pati urine ko guys very clear, wala akong mga infections, whatever, normal. Even my heart nag-heart palpitate dahil siguro parang nininervous ako. Sasabihin ko sa inyo bakit, anong dahilan. So naulit na naman yung sakit ko dati, yung yung sobrang nervous ba. So pag meron kang panic ba, yung anxiety disorder, sobrang matindi naman yung anxiety disorder, no? Hindi naman daw ganun anxiety disorder, para lang ako nagpapanik man, naninervous lang ako, pero I'm okay, yun lang, sobra lang akong nervyosa. So tinignan yung laboratory, yung mga blood test ko, tinignan pati yung urine ko, at doon sa nakita sa ECG ko, okay ang heart ko, sa chest x-ray okay din. Medyo nakita lang yung parang scars o yung peklat noong that was long time ago na parang TB, parang ganun nagka-TB ako. Ewan ko kung naikwento ko na to sa inyo, nagka-TB ako, pero papunta na talaga siya sa severe na TB. Pero ito sa akin, nagsisimula pa lang magkaroon ako ng TB, naagapan siya. So nag-undergo ako ng 6 months treatment. So iyon yung nakita dun sa x-ray. So wala na yun, normal na yun, kasi nung previous kong x-ray ganun din nakita din. So ganun, walang pagbabago. So ganun din yung sa heart ko, okay man, normal yung sa heart ko. Kumbaga normal lahat, wala akong naging sakit except dun sa cholesterol. Hindi ako high blood kasi binipi ako, nagnormal na ako. So minsan daw pagka nininervous ka, minsan nag-high blood, baka yun yung siguro, kasi kung ano-anong iniisip kong sasabihin ko sa inyo, yung mga cause ng nervous ko maya. So ang sa akin, yung cholesterol mataas siya, pero hindi ganun kataas. Na doon, papunta na siya doon, tumataas siya, pero hindi kailangan ng gamot, walang ititik na gamot, kundi mag-diet lang. So meron akong pinost sa shorts video lang na negative lahat ng results ng aking laboratory except doon sa diet. Yung sabi sa akin ni Doc, mag-diet ka ma'am ha, no mga fried fish, yung mga sa mantika, basta mag-diet ko na walang mantika muna. Sa ngayon mag-diet muna ako, wala munang mantika, mga prito-pritong kung yun, basta laga lang, gano'n, puro nilagang kamote, nilagang itlog, lahat laga. Tapos yung rice at yung sugar ko guys, wala, normal yung sugar ko. So yung rice bawasan din, basta diet para medyo mag-slim naman ako. Yun ang problema sa akin guys, mag-diet lately. Nagkakain naman ako ng matatamis, pero hindi ako lahat mahilig guys, hindi ako mahilig sa lagi prito. Nakita nyo naman minsan ako naglalawoy ako, walang yun. Kaya lang paminsan-minsan mag-cheat tayo paminsan-minsan. So yun lang yun. Ito na yung dahilan guys kung bakit nararamdaman ko yung mga ganun. Sa kaiisip ko lang din na naninervous ako dahil to sa yung
may plano kasi ako magpapa-opera ng eye cataract, yung katarata sa mata guys. Ngayon, yun ang nininervous ako. Sobrang nervous ko doon. Pag iniisip ko pa lang, Diyos ko, okay kung patulugin ka, hindi ka naman pwedeng matulog. Mararamdaman mo talaga na may kumakapa-kapa sa mata mo, may ginagawa sa mata mo, nararamdaman. Ang gusto ko ba sana, yung tulog ako, yung hindi ko alam kung anong ginagawa, ganun. Para mawala talaga yung nervous ko, ganun. Yun ang lagi kong iniisip guys. Kasi minsan nakakarinig ako ng mga negative na na ganito, nagkikwento na nabulag, nagpa-opera ng katarata, pero hindi gumaling, nabulag. Parang ganun. So, ako doon, nervous ako, baka sa akin din. Nag-negative ako na baka mangyari sa akin din na baka mamaya ayokong mabulag. So, ngayon guys, nararamdaman ko nagkakaroon na ng ulap yung mga mata ko. Nahirapan akong tumingin sa mga pera, sa barya, kailangan kong ilapit, kailangan kong tignang mabuti, ganyan. Minsan nagkakamali ako, hindi, humihina na yung mata ko, kumakapal na yung katarata sa mata ko, lalo na doon sa left eye ko, na sabi pa nga doon sa Bohol, nung nagpa-check up ako doon, namamaga na yung sa mata ko ba, hindi ko alam. Tapos one time guys, sumasakit ang ulo ko sa paligid ng mata ko, yan. So kailangan kong kalmahin. Ngayon, dahil sa nararamdaman kong panlalabo na ng mata ko, kailangan ko na talagang guys magpa-opera sa katarata para matanggal yung katarata. Kasi kahit magpalit ako ng salamin guys, pakapalin salamin ko guys, inaccurate yung pagkuha ng grade sa eyeglass ko, gawa ng katarata. So kailangan talaga ma-opera yung katarata. So ayun, so nung nalaman ko guys na normal lahat yung lab test ko ngayon, nagkaroon ako ng parang pag-asa. So parang lakasan ko ng loob ko para hindi ko na maramdaman yung, kasi ganun ngayon kaisip ba, utak kasi natin gumagana. Pero I'm okay. Hindi naman yung to the point na meron akong mental issue. Kaya ko namang control na-control ko nga noon yung noon nga na-control nga, wala naman akong gamot na iniinom, basta na lang may lang sa akin, nagpapalakas ng loob na wag, sabi sa akin ni doktora nung bago ako noong guys na ninenervous ako noong matagal na yun, ninenervous ako bago ako ma-opera. Kung ano-ano na rin ang nararamdaman ko, andyan yung nahihilo ako, ang dami ko ng mga check up, puro normal. Yung pinakahuli kong doktor na pinuntahan, sabi sa akin, normal pa rin. Ano bang nangyayari sa'yo? May kinatatakutan ka ba? Sabi sa akin ganun ng doktor. Sabi ko, wala naman dok, pero iniisip ko kasi dok yung uoperahan ako sa myoma. Sabi niya, ayun, nakuha na niya ang guys, ang solusyon. Sinabi sa akin ni doktor, ayun pala, anxiety disorder yung nararamdaman mo. Yun ang term na ginamit niya, anxiety disorder. Na normal ako sa lahat ng mga lab test, ganyan. Anto pa nga sa neuro, baka mayroong tubig yung ulo ko, ganun. Normal din lahat doon guys, normal din. So sinasabi sa akin, natatakot ka operahan, paano ka gagaling? Wag kang matakot. Kami mga doktor, ka namin. Kami mga doktor, bumubuhay kami. Hindi ka namin pababayaan, sabi mo sa akin. Tapos nung di sabi, ayun na, solve ng problema mo. Guys, alam nyo ba na wala lahat yung mga nararamdaman kong hilo, parang yung nasusuka, yung nagagano, nagpapalpitate ako, na wala lahat yung guys, kasi na pala, dahil lang yun sa kakaisip ko, sa sobrang nervous ko na operahan ako, wag daw akong matakot. Kaya siguro nawala nga yung takot ko guys, kasi tulog naman ako noon pag inopera ako, hindi ko alam.
Yung ang kinatatakot ko doon guys, baka dugo, salinan ako ng dugo, o kaya baka hindi makaya yung yung hindi successful yung operation, hindi na ako magising. Yung mga kinatatakot ko. Pero sabi sa akin ni doktora, kami mga doktor tumutulong kami para buhayin. Hindi kami pumapatay ng pasyente, sabi ng gano'n. Huwag ka mag-alala, sabi sa akin. Huwag ka mag-alala. Tulog ka naman, di mo malalaman. Sus ko, ilan na ang naoperahan ko. Huwag ka mag-alala. Alam nyo guys, nagising ako, tapos sinabi ko sa akin ni doktora na hindi daw naging madugo yung aking operasyon kasi kalmado ako. Kinalma ko ng sarili ko na kaya ko. In fact nga, nung bago ako pumunta sa operating room nun, kumakanta pa ako ng Come Holy Spirit para kalmahin si Mama Mary. Nag-pray din ako, nagmanta ako kay Mama Mary, Come Holy Spirit, ganun. Parang kinalma ko sarili ko, huwag ka matakot kasi hindi mo naman malalaman, wala kang mararamdaman ganun. So, yun na nga, magandang balita, hindi madugo yung operasyon ko, hindi ako sinalinan ng dugo. Although, mayroon nang nag-donate sa akin ng dugo, yung kapatid ko nag-donate ng dugo, baka in case daw madugo yung aking operasyon, yun ay isasalin sa akin. So, hindi ko siya nagamit. So, nandun na, dinonate na lang yung So, ngayon, naulit na naman. Ang kinatatakot ko naman ngayon, lagi kong iniisip ko yung future siguro, yung future namin ng anak ko. Anong mangyayari, ganun. Basta iniisip ko lang, tapos yung operasyon ko sa katarak, sa eye katarak ko. At siyempre hindi mo rin pala talaga maiiwasan, hindi ka mag-isip eh. Dalawa lang kami ng anak ko dito. Hindi ko alam kung in case na dumating ito pa yung bagyo na darating, no? Yung bagyong darating natin na super typhoon, it's either sa Sunday or Monday yata darating, dadaan ng Metro Manila. Sana lumihis yung kinatatakot ko kasi nakita ko nga guys, dun sa Bohol, nadamay yung dun sa Bohol guys, hindi naman sa kanila yung sentro ng bagyo, pero nadamay sila. Nilipad yung bubong guys, nilipad ang bubong, kaya yun ang kinatatakot ko. Sana naman dito sa bahay namin, Diyos ko, hindi ko alam, basta naghalo-halo na yung nervous ko guys. Pero ngayon guys, parang pumayapa na yung aking kalooban. Basta ako, may faith naman ako kay Lord, nananalig ako, pero kung minsan talaga pumapasok talaga sa isipan natin yung negative thoughts. Ngayon, pag nagpanic na ako, yun yung panic buying. Hindi panic buying guys, problem yung mga kinatatakutan ko, ayan, nag-heart palpitate na naman siya dahil sa nervous, hindi dahil sa meron akong sakit sa puso, wala naman, kasi normal yung aking yung aking lahat guys. Tuwang-tuwa nga ako kasi normal lahat ng lab test ko nung Wednesday, Monday ba ako nagpunta doon? Tuesday ako pumunta. Tuesday pumunta ako doon para magpa ECG. Nagpa-ECG ako Tuesday, ECG, tapos yung X-ray. And then Wednesday pumunta ulit ako, hindi ako natuloy dahil overfasting ako. Nag-overfasting ako. So Thursday, ay mali pala guys, mali. Thursday pala, wala sila. So Tuesday, Monday pala, Monday, tapos ECG, tapos lab Tuesday kasi kailangan mag-fasting. Pagpunta ko ng Tuesday, overfasting ako kaya hindi ako na blood test. Hindi ako na blood test kasi overfasting ako. So bumalik ako kinabukasan Wednesday na. Yun, okay na. Nakuhanan na ako. Then Thursday, wala sila. Delayed
result daw, delayed result. So Friday na ako pumunta. So pumunta nga ako kanina to get the result, and then ipabasa kay doktora. So ayun, negative lahat guys. So ito na naman yung sakit ko guys, na anxiety, yung yung nagpapanik ako nga please help me guys, pray for me na mawala yung nervous ko, yung mawala, totally mawala. Ito talagang problema yung nervous ko yung sa operasyon sa aking mata, yung katarata. Yan, please pray for me guys. Yun lang. Tapos yun na nga, nagpa diet nga ako, on diet nga daw ako guys. Dahil sa kanin guys, yung mga white rice, hindi naman ako kunti na nga lang ako kumain ng white rice, but then ang white rice maano pa rin, ma-sugar pa rin. So I decided mag-try ako nung yung healthy rice ba. So napa-order ako dito, ito. Napa-order ako dito sa rice na to. Alam niyo ba yung rice na to? Hindi ko na ipapakita yung brand niya. I'm not promoting any ayan yung rice guys, healthy rice guys. Ayan. Kung alam niyo to, ayan. Napa-order ko. So magta-try ako kung talaga bang masarap ito. Mahilig kasi ako sa mga ganitong yung rice na hindi white rice. Healthy rice siya, sa wala siyang low carb, may low calories, low carb, tapos no fats. Bawal nga pa sa akin ng mga guys, mga prito, mantika, bawal sa akin. Mga chichirya, bawal din. So, nagagatas naman ako kape nga bawal, pero ako kasi makape ako guys, pero nilalagyan ko ng maraming gatas yung kape ko. So nagtry ako, bumili ako ng dalawa, buy 2 take 2. Hindi ko na sabihin sa inyo kung magkano guys, pricey siya kasi in order ko lang siya sa Facebook. So magta-try ako, tapos ulit ako, mag-vlog ako nito pag nailuto ko na to. Very easy to cook lang naman daw ito. Yan, healthy rice, premium healthy rice. Diyos ko Lord, ilang kaya ito? Silyado guys. Naka-sealed siya. Yun lang. Thank you so much for listening. Masyadong mahaba yung aking kwento guys. Pasensya na. Thank you. God bless.